Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Sa kauna-unahang pagkakataon, kontrobersyal na bahay ni PNP Chief Alan Purisima sa San Leonardo City, Nueva Ecija, ipinakita sa media. Pero kampo ng PNP Chief, iginiit na isang ordinaryong bahay lamang ito na pinaghirapang ipunin ng opisyal. Albay, provincial government, tiniyak na may nakalatag na expansion plan para sa mga evacuation centers. Sakaling itaas sa Alert Level 4 ang status ng Bulkang Mayon. Armed Forces of the Philippines tinipon ang mga kabataang Muslim mula sa lungsod ng Quezon na Taguig, kaugnay ng paggunita sa Idil Adha Office of Sacrifice ng relihiyong Islam. Pamunuan ng Metro Rail at Light Rail Transit Authority, mahigpit na ipapatupad ang 40 km speed limit sa mga tren. Operasyon at maintenance ng MRT hahawakan ng gobyerno. Boxing champ Manny Pacman Pacquiao, pinagkokomento ng Korte Suprema kaugnay ng apela ng Bureau of Internal Revenue na tanggalin ang restraining order sa pangongolekta ng halos 3 bilyong pisong tax due. At sa ating consumer balita, presyo ng tinapay asahang bababa sa mga susunod na araw ayon sa DTI. Ay ng Martes, mga kaibigan. Muli po ang inyong mga lingkod sa Himpapawid. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Unang araw ng linggo after ng long weekend. Kaya balik trabaho ang ating mga kasama at ang ating mga kababayan ngayong araw. Of course, ang inyong pong kaagapay sa Himpapawid, Francis Cancino, nag-aanyaya sa inyo. Samahan ninyo kami sa kabuuan ng ating Radyo Vision Media ng Bayan on a beautiful Tuesday, 7 de Oktubre, 2014. Good morning, Vivian! Yes, good morning ka, Francis. At binanggit mo na rin lang na beautiful Tuesday morning to. Talagang maganda kasi good news ang ating balita ngayong umaga dahil mayroong rollback sa presyo ng gasolina at ng diesel. Thank you, thank you, thank you. At syempre pa, para bagang nagbabanta na rin ang ating mga transport sector na mag-roll back ng pasahe naman. Dahil sunod-sunod ang rollback ng diesel, so sunod-sunod na maaaring magbigay na sila ng diskwento sa pasahe, Vivian. Wow, good news yan, ka, Francis. So finally, nararamdaman na natin itong sinasabing progreso sa ating ekonomiya. Okay, at ang isa pang inaantabayanan natin na balita, no? Ang ating pong Department of Agriculture, mga kaibigan, no? Yung mandando nila na paglalabas ng suggested retail price para sa ating mga livestock, baboy at manok na nagiging malikot ang presyo. Ikaw ba'y nagpupunta ng palengke? I hope hindi. Ako, sumasama ako sa magulang ko, sa mom ko, no? Okay. Kaya, alam mo, talagang magandang balita yung pagbaba ng presyo nitong livestock, especially malapit na magpasko at malapit na ang holiday season. Right. Kaya sana naman yung ating mga negosyante, yung ating mga traders, yung ating mga retailers, abay umalisunod tayo sa mandandong yan ang suggested retail price. Kung hindi, wow, meron tayong kalalagyan. Yes, ang ating pamahalaan ay mahigpit na nagbabantay dyan sa kanilang sinasabing suggested retail price. Kaya po sa ating mga kababayan na nagtitinda po ng poultry and other livestock, sana po ay sumunod po tayo sa polisiya ng ating pamahalaan. At syempre, siguro, let us also call the attention ng ating mga konsumidores. Vivian, na kung meron silang nalalaman na hindi umaalinsunod at tumutupad diyan sa suggested retail price na ipinatutupad ng Department of Agriculture together with the Department of Trade and Industry, ipagbigay alam nila sa authority. Kasi mahihirapan din ang ating pamahalaan to monitor all the mercados sa pagsunod sa presyo ng mga bilihin. Alam mo, hindi naman na mahihirapan itong ating mga kababayan na i-report yung mga ganyang insidente dahil meron na ngayong Facebook, Twitter, social media, at meron pa mga text at telepono. At anyway, sa ngayon ay magsimula na tayong magbalitaan. Sa unang arangkada ng ating balita ay ihahatid sa atin ni Charina Lusuegro sa studio ng PTV. Magandang umaga sa iyo, Charina. Magandang umaga, Vivian and Francis. Mabuhay bansang Pilipinas. Ngayon po ay Kapito na Oktubre sa taong 2014. Narito na po ang mga balitang nakalap ng buong puwersa ng media ng bayan.
Una sa ating balitaan, sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakita sa media ang kontrobersyal na bahay ni PNP Chief Alan Purisima sa San Leonardo City sa Nueva Ecija. Ang nasabi pong bahay ay nakatayo sa 4.7 hektaryang lupain, may gazebo at swimming pool. Subalit iginiit po ng kampo ng PNP Chief na isang ordinaryong bahay lamang ito na pinaghirapang ipunin ng opisyal. Si Alvin Baltazar ang ating tagapagbalita. Alas 5:30 ng umaga nang mag-pull out ang media convoy sa Campo Crame na sisilip sa bahay ni PNP Chief General Alan Purisima. Matapos na personal itong mag-imbita sa PNP Press Corps nitong nakaraang Huwebes. Hindi bababa sa 15 media vehicle ang kasama sa convoy na binubuo ng mga nasa print, radio at TV broadcast. Nakabuntot ang media sa sasakyan ng Public Information Office na nagsilbing guide upang marating ang kontrobersyal na bahay ng Chief PNP. At makalipas ang halos 3 oras ng biyahe, narating ng media convoy ang barangay Magpapalayok. Medyo liblib at malayo na sa National Highway. Nang marating na ang property ni Purisima, dito na tumambad ang 4.5 hektaryang kabuoang sukat ng lupa ng General. Pero ang sukat ng bahay na kinatitirikan na nandun ang bahay mismo, swimming pool, gazebo at ilang pang decorative fence. Mga nasa sukat na 3,000 square meters. At ayon kay Attorney Lito Purisima, Legal Counsel ng Chief PNP, malayong-malayo ang bahay na ito kumpara sa mga malalaking bahay sa Maynila gaya ng Forbes Park, Corinthians, Green Hills at iba pang exclusive subdivision sa National Capital Region. At sa pahayag ni Attorney Purisima, ipinauubayan na nila sa publiko ang paghatol kung ang bahay ba ay mansyon o isang typical na rest house ng Chief PNP sa sandaling mapanood ng Lito sa iba't ibang istasyon ng telebisyon. Kahit daw ano kasi ang gawin nilang pagpapaliwanag, tila may buunan pa siya ang marami, kaya't bahala na ang publiko para siyang humusga. Naisip-isip po ni General na buksan na lang po itong lugar na ito. Kasi kahit na anumang paliwanag ang gawin niya, kung hindi naman po nakikita ng mismong tao yung lugar, ang maglalaro pa rin po sa isipan niya, napanood niyang film clip. Pinaubayan na po namin sa inyo mga kaibigan na taga-media, na kayo na po ang magsalita kung ano po ang sa tingin nyo sa halaga ng bahay na to, kung talaga pong mansyon o villa na nakakahalaga ng mula 30 hanggang 50 milyong piso. Ang loob ng bahay, malayo sa definisyon ng mansyon kung tutusin dahil sa hindi naman kalaki ang sukat nito. Pagpasok na pagpasok, dining area agad ang bubungat at 2 kwarto habang may 2 attic sa itaas. Kung titingnan ng malapitan ng materyales, partikular ang dingding at bakal na gamit sa veranda, manipis. Ang swimming pool, marumi at masasabing nasa 1/4 lang ang laki ng Olympic size na swimming pool. Ang gazebo, may kalumaan at binubukbuk na ang ilang sumusuporta ditong kahoy, pati na ang mga muebles na makikita rito. Muling giit ng kampo ni Purisima, ordinaryo lang ang bahay ng Chief PNP at hindi mansyon o kaya'y bilya. Wala. 1998 ang nabili ni PNP Chief General Alan Purisima ang lupaing ito dito sa San Leonardo, Nueva Ecija na nagkakahalaga ng 57,000 pesos kada hektarya. 2002 nang pasimulang magpatayo ang PNP Chief ng mga istruktura at ang pinakahuling improvement na nagawa dito ay noong 2012. Sa ngayon ay hindi pinag-uusapan ng posibleng legal na hakbangin sa kanino man ng kampo ng Chief PNP. Handa lang daw aniyang harapin ito ang anumang kaso laban sa kanya at idepensa nito ang sarili laban sa kaliwat kanang akusasyon kaugnay ng kine-question niyang yaman. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar. Samantala, base sa kanyang 2013 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, aabot po sa mahigit 6 na milyong piso ang kabuuang yaman ni PNP Chief Alan Purisima. Mahigit 4 na milyong piso dito ay mga real properties. Kabilang na dito ang controversial na bahay ng PNP Chief sa Nueva Ecija. Suriin natin ang salin ni Purisima sa report ng aming kasamang si Sam Ramirez. Noong 2013, umabot sa mahigit 6.5 million pesos ang net worth o kabuuang yaman ni Police Director General Alan Purisima, ang kasalukuyang Philippine National Police Chief.
Base sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso ang real properties ni Purisima. Kabilang sa yaman ni Purisima ang kontrobersyal na rest house sa San Leonardo, Nueva Ecija na nagkakahalaga ng mahigit 3.7 million pesos at naipatayo ni Purisima noong 2002 sa halagang 1.2 million pesos. Isa lamang ito sa 6 na real properties na pagmamayari ng pinuno ng PNP. Nakasaad din sa kanyang SALN, may 3 pa siyang residential house and lot sa Caloocan City na may kabuang halaga na halos 2 million pesos na nabili naman ni Purisima sa halagang 1.344 million pesos mula 1991 hanggang 1998. Meron din isang residential lot na nabili si Purisima noong 2002 sa San Ildefonso, Ilocos Sur sa halagang 300,000 pesos. Nakasaad din sa SALN ni Purisima na may nabili siyang isang condo unit sa Cubao, Quezon City sa halagang 1.2 million pesos. Meron naman siyang kabuang personal properties na nagkakahalaga ng 13.220 million pesos. Kabilang dito ang 5 brand new na sasakyan na may kabuang halaga na 8.3 million pesos. Nasa mahigit 17.2 million pesos ang kabuang pagmamayari o total assets ni Purisima. Sa kabilang banda, naitala naman sa mahigit 10.7 million pesos ang kabuang utang o total liabilities ni Purisima. Kabilang rito ang iba't ibang mga pinagkakautangan sa bangko. Idineklara rin niya sa kanyang SALN ang 2 kumpanyang pinagmumula ng karagdagang kita. Kabilang rito ang isang hauling and trucking services company na nakuha noong 2006 at isang general merchandising company na kanilang nakuha noong 2012 lamang. Sa naging pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Grace Poe, sinabi ni Purisima na bilang PNP chief, siya ay may buwanang sweldo na aabot lamang sa 107,000 pesos. Siya ay nag-umpisang manilbihan bilang pinuno ng Philippine National Police noong December 2012. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez. Sa iba pang balita, pamahalaan na po ang mahawak ng operasyon ng Metro Rail Transit o MRT. Ito po ang tugon ng palasyo kasunod ng mungkahi ni Isabela Representative Rodito Albano na gobyerno na ang mag-take over sa MRT para maayos nito ang mga problema sa linya. Sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na ayon kay Transportation Secretary June Abaya, ang gobyerno na ang umahawak sa operasyon at maintenance ng MRT at ang susunod na hakbang niya ay ang equity value buyout. Bukod sa gobyerno, pagmamayari din ng pribadong kumpanyang MRT Corporation ang MRT3. Samantala, ipinapatupad na ng pamunuan ng Metro Rail Transit Authority ang 40 km per hour na takbo sa mga tren. Ito'y bilang tugon sa kabi-kabilang aksidente at aberyang nagaganap sa MRT. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Disamburon. Mahigpit na ipatutupad ng pamunuan ng Metro Rail Transit Authority ang 40 km per hour na takbo sa kanilang mga tren. Ayon kay LRT-MRT spokesperson Atty. Hernando Cabrera, isa lamang ito sa nakikita nilang solusyon upang hindi na maulit pa ang kabi-kabilang aberya at aksidente sa linya. We're not saying na ito na yung permanent na speed natin. Ang sinasabi lang namin is pansamantala lang ito habang nagre-rehabilitate tayo. In the case ng MRT3, ginawa natin ito habang magre-rehabilitate pa lang tayo ng mga tren at ng mga system natin. Kasi kapag binagalan natin, malilesen yung strain, yung hirap or pagod ng makina ng mga tren, malilesen din yung strain doon sa mga systems. Kapag nalesen natin ang strain sa makina at sa system ng tren, malilesen ang breakdown. So pag nalesen mo ang breakdown, magiging mas safe yung system mo. Pero sa kabila ng pagpapatupad nito, tila may isang nasasakripisyo. Aminado ang LRT at MRT na madadagdagan ng 7 minuto ang biyahe ng isang pasahero kung ikay manggagaling sa kada end station. Bukod dito, magkakaroon din ng matagal na pag-iintay ang mga mananakay dahil naman sa interval ng mga bagon na manggagaling pa sa iba pang mga istasyon. Mas mainam naman, ani ng tagapagsalita ng ahensya na unahin ang kaligtasan ng mga tumatangkilik sa linya. Force tayo to choose between safety at saka convenience. So lagi mangingibabaw na ang pipiliin natin na safety. The reason for this is that kapag binagalan kasi natin yung tren, alam natin, lagi namin sinasabi ito na yung mga tren natin may kalumaan na, kailangan na ng rehabilitasyon, kailangan na ng upgrading. Yung ibang systems natin sa linya, ganun din. Hati naman ang reaksyon ng mga regular na pasahero ng MRT sa kautosang ito ng ahensya. Nagawa naman ng ahensya ng gobyerno
na papabuti ang serbisyo ng MRT, LRT. Pero pag sumasakay kayo, nagkakaroon ng aberya o wala naman? Yung pagbibiglang tigil lang. Biglang. At yan po mga balitang aming nakalap ngayong araw sa pakikipagtulungan ng media ng bayan. Mamaya po ay abangan ninyo ang pinakahuling ulat hinggil sa lagay ng trapiko sa Kamaynilaan hatid ni Julius de Samburon. Pero sa mga oras pong ito, balik muna tayo kina Francis at Vivian. Maraming salamat, Sharina Lusuegro. Natunghayan po ninyo mga kaibigan ang mga unang balita ngayong araw ng Miyerkules. Or Martes, ngayong araw ng Martes. Talagang excited. May lakad ka ng Miyerkules. But anyway, para doon sa ating mga listeners and viewers nationwide, Vivian, nice nating banggitin muli ang ating hotline, ang ating service line sa ating message center, 0922-358-2679 para po sa inyong mga mensahe at mga pagbati at kung anumang mga komento. Huwag po kayong magatubili. Bukas ang ating message center. At meron pa tayong isang kahilingan dito. Right after the program yesterday, Vivian, meron nagtatanong kung pwede raw pakawalan din natin sa ating segment yung mga lotto result at yung money exchange rate. Wow, pwede ba papaalam po namin yan sa management. Okay. Papaalam po namin para na sa ganon ay mabigyan namin ng daan ang inyong kahilingan. Samantala, puntahan na natin ang ating mga provincial stations, Vivian, sa pangunguna ng ating Radyo ng Bayan Bontok with Apollo Padaen. Apollo, na imbagabigat kakapsat, konektado ka. At takot ka na kayo. Nagbabala ang Mountain Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga mamamayan na nakatira sa mga lugar na kinaroroonan ng earthquake fault lines. Nalaman ng PDRRMC mula sa Mines and Geosciences Bureau o MGB na kabilang sa mga lugar na nasa fault lines ay ang mga bayan ng Tadjan, Bontoc, Pauco, Sabangan, Barlig at Salanga Mountain Province. Pinayuhan ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Anacleto Tangilag ang mga residente sa mga nasabing bayan na huwag nang magpatayo ng mga matataas na gusali. Napag-alaman na rin na may mga bahay na nakatayo sa lugar ng fault line gaya ng Barangay Bunugon dito sa Bontoc. Ayon kay Tangilag, pinaalam sa kanila ng MGB na kung gagalaw ang fault lines ay apektado ang mga residente na nasa ibabaw nito. Para sa Radyo Vision, Apollo Padaen, Bontoc, Media ng Bayan. Thank you very much, Radyo ng Bayan Bontoc. Vivian? Sa iba pang balita, Bangko Sentral ng Pilipinas kumpiyansang malalampasan ang dollar remittance ng mga OFW noong nakaraang taon. Andre Amadeo ng Baguio City, konektado ka. Sa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mananatiling matatag at matibay ang overseas Filipino workers remittances ngayong taon sa kabila ng nararanasang kaguluhan sa ilang mga bansa. Ito ay ayon kay BSP Assistant Governor for Monetary Affairs, Maria Cid Tuanyo Amador, na nakapagtala ng 5% pagangat sa remittances ng mga OFWs. Batay sa ulat ng BSP, mula sa 511.7 pisong OFW remittances na nitala noong 2013, umangat ito sa 512.7 bilyon sa unang 6 na buwan ng 2014 o 6.2% pagangat. Bilang pagkilala niya sa malaking nayambag na mga OFW sa bansa, dumisenyo ang Bangko Sentral ng isang programa upang matulungan ang mga ito at ng kanilang mga pamilya upang pangasiwan ng wasto ang kanilang mga kinikita. Ito ang programang paghahanda sa kinabukasan na isang financial learning campaign na naglalayong may pamular sa mga OFWs ang kalagaan ng kanilang remittances sa paghubog ng kanilang savings at pamumuhunan. Para sa Radyo Vision, Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Thank you very much kay Andre Amadeo ng Radyo ng Bayan, Baguio City. Mula Baguio, baba tayo sa katimugang bahagi ng bansa. Radyo ng Bayan Marawi with Baishora Abdullah Zarigala. Baishora Mapia Kapipita, Assalamualaikum, konektado ka. Maraming salamat sa Mapia Kapipita, Sir Francis at kasamang Vivian. Assalamualaikum, Pilipinas. Sinimulan ng Task Force Lanodos Electric Cooperative mula ko ang pagtabit ng metro sa mga bahay ng mga konsumidor na walang metro kahit na hindi pa naipalabas ang inilaan ng
pamahalaan na pondo para dito. Ayon kay Energy Assistant Secretary Matano Mapandi na siyang chairman ng Task Force Lazo-Rico, hindi pa naipalabas ng pamahalaan ang inilaan nito na pondong 69 million pesos sa pamagitan ng Department of Energy para sa household metering program ng Task Force Lazo-Rico sa Lanao del Sur. Pagkos unti-unti nilang kinakabitan ng metro ang bawat household na walang metro dahil kinakailangan ito upang matiyak ang naggamit nitong kurente. Sa panayam kahapon ng previous batch ng bayan, sinabi pa rin Mapandi na mahigit 600 na ang bilang na naikabit nilang metro sa lungsod ng Marawi. Ayon pa sa kanya, hanapan ng paraan ng Department of Energy na ma-release na ang nasabing pondo sa mas lalong madaling panahon para maisagawa na ng Task Force Lazo-Rico ang proseso sa pag-purchase ng maraming metro kung saan dadaan pa ito anya sa isang Bids and Awards Committee. Ang naturang pondo ay nilaan ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Pagkaraan may talaga ang nasabing task force na magpapatakbo ng Lazo-Rico sa loob ng 6 na buwan. Ito ay inorganisa sa bisa ng Memorandum Circular No. 65 na ipinalabas ng Malacanang kung saan naglikha ito ng Interagency Committee upang marisolba ang problema ng mga kooperatiba sa bansa. Kabilang dito ang Lazo-Rico na umabot ng 8.5 billion peso ang utang nito. Ngayong October 30 ay 2 buwan na ang pinamamahalaan ng task force ang naturang kooperatiba sa Lanao del Sur. Co-chairman ni Assistant Secretary Mapandi, Sina General Edgardo Ingting ng Philippine National Police at Colonel Glenn Macasero, 103rd Brigade Commander ng Sandatang Lakas ng Pilipinas. Para sa Radio Beson, Toras Abdullah Sarigala, Marawi City, Media ng Bayan. Salamat! Vice Shoras Abdullah Sarigala, Radyo ng Bayan, Marawi City. Samantala mga kaibigan, tinatayang nasa 6.7 million pesos ang danyos na hinihingi sa nasunog na paaralan sa lungsod ng Bogo, lalawigan ng Cebu. Maganda umaga sa iyo, Annabel Lagrosas. Konektado ka. Aabot sa 6.7 milyong piso ang naging danyo sa natupok na lumang school building ng Bogo City Central School noong linggo ng hapon. Ang nasabing gusali na may siyam na. Okay, babalikan natin yung ulat ni Annabel Lagrosas maya-maya lang, Ka Francis. So, ngayong araw, very special kasi mamaya makakapanayam natin si Chairman Francis Tolentino ng MMDA. Sus Maria, Magdalena Elementary School, napakarami ng sasagutin na mga katanungan ng Metro Manila Development Authority. Tama-tama lang, napapanahon, Kaya kayong mga nakikinig, nakasubaybay sa atin, sa ating Radio Vision. It's your day, it's your time. Pwede kayong mag-text sa ating service line, 0922-3582679 para sa mga concern ninyo insofar as MMDA is concerned. Ayan, ako talagang alam mo ba, Vivian, ang nagsisisihan lately, ang DPWH at ang MMDA. Sino ba may kasalanan kapag bumabaha ang mga lansangan sa Metro Manila? Oo, sabi ikaw. Alam mo kung sino? I think yung problema na yan, sasagutin ni Chairman Francis mamaya at sana ma-air din natin itong side ng DPWH. Pero speaking of text messages, mayroong nag-text sa atin, panawagan, announcement para sa mga taga-natutungan, Kinlogan, Quezon, Palawan. Masiglang umaga, Sir Francis, at sa iyong magandang partner. Maraming salamat po. Sir, pa-announce ko lang po na may libreng seminar sa pagtatanim ng rubber dito sa WPU, Natutungan, Kinlogan, Quezon, Palawan. Ngayong araw yan, hanggang bukas, pwede po kayong pumunta dyan sa mga malalapit sa lugar. At ito ang mahalaga, libre ang pananghalian. Hindi ba tayo imbitado dyan? Layo, Sir Francis, Palawan. Kaya dyan na lang sa mga nasa area na yan. Ipadala lang nila through FB. Okay. Sige. Okay, Samantala, nasa linya na ng ating teleponos or live, makakapanayam natin sa MMDA Traffic Metro Base, si MMDA Chairman Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo, Chairman Tolentino. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. Now, maraming salamat po, Chairman, at napaunlakan nyo ang aming paanyaya dito sa ating Radio Vision Media ng Bayan sapagkat
siguro po ay napapanahon para mabigyan nyo na ng mga kaliwanagan yung napakaraming katanungan po na ikangay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan po ng ating mga mananakay, sa pamagitan ng ating mga tsuper sa lansangan, motoristas, and so forth and so on. So, Chairman, sa ngayon po, ano po ang isinusulong natin, lalo't higit para sa kaunawaan ng ating mga motorista, ng ating pedestrian, hinggil po dito sa mga lansangan natin na kapag daw umulan, talaga naman pong dumaranas ng mga pagbaha. Kamusta na po ang mga pagkilos ng MMDA ng inyong tanggapan, Chairman Tolentino? Una po, yung may mga ganyang flash floods tayo, nandun naman po yung mga crew natin para alisin yung mga pinagmulan, yung mga clogging na dulot ng basura. Pangalawa po, pinipilit po natin ang DPWH na mapabilis yung kanilang ginagawang trabaho ngayon. Halos 109 po yan sa buong Metro Manila, kasama po ang drainage upgrade. Hindi po natin hawak yung pagpapagawa ng mga drainage systems at hindi rin natin hawak yung pagre-reblocking. So, ang pwede lang natin gawin bago ma-issuean sila ng permit ay talagang siguraduhin sa kanilang mga kontratista na on time ang trabaho. So, rest assured po, Chairman Tolentino, na hindi na po magkakaroon ng turuan kung sino po talaga ang dapat na may responsibilidad sa isang aspeto para po maliwanagan ang ating mga kababayan, Chairman. Opo, wala naman pong turuan. Ang sinasabi lang natin, hindi naman ho namin project po yun kahit kung mapupunan niyo po, pati ho yung isang kontraktor at isang DPWH, kinasuhan ko na dahil walang permit, nagtrabaho po sa C5. So yung mga ganyan po, koordinasyon po yan Ang napapagbintangan nga lang kami, pero sa traffic management, kung papalya kami po. Pero doon sa mga paghuhukay sa karsada, hindi po kami ang gumagawa nun wala pong pagkakaiba sa MRT. Hindi naman po kami nagpapatakbo ng MRT o yung pag-i-issue ng prangkisa. So dapat maunawaan natin ng mga kababayan na intergovernment agency endeavor po ito. Ang amin pong pakay lang dito ay maisaayos po ito na hindi magko-conflict. Kaya po minsan ay nagsasabi nag-aaway, hindi po. Ang ating po doon ay inaayos lang. It could have been worse kung pahayaan natin na kaliwat kanan lang, walang schedule, walang coordination, baka mas malala po yung magiging problema natin. Okay. Maraming salamat, Chairman Francis Tolentino, sa pagpapaunlak sa panayam na ito. Chairman Francis, gusto ko pong malaman, ano po ba ang ginagawa ng MMDA to improve yung coordination between DPWH? Meron po tayong Regional Development Council. Ako po ang chairman nun. So lahat po ng aspeto, lalong-lalo na sa mga major infrastructure projects, dumadaan muna sa amin. Subalit meron pong kahit ma-approve on paper, may mga imponderables po na halimbawa na-approve po isang malaking project pero hindi naman nakalagay doon habang nasa processing na may bagyong darating na 4 o 5. Yun po yung mga ganon ay on the spot road decision po ang ginagawa natin. Huwag mo nang ituloy dahil may bagyo. Yung mga ganon po, at halimbawa po sa UST may gagawin, meron bar exams po ngayon. 4 na linggo po yan. So, yun po yung ginagawa ng MMDA because we are in direct coordination with the 17 city mayors of Metro Manila. So, maganda po ang relasyon namin sa DPWH, lalong-lalo na kami ni Secretary Babe Singson. Francis Tolentino, kasi po ang nagiging problema po yata, sabi na according sa DPWH, parang di po ba nag-i-issue po ang MMDA ng clearance para sa kanilang operations ng DPWH, pero late na po yata nare-receive. For example, ito pong sa Congressional Avenue, in-issue po noong June, pero ngayon lang po yata or lately lang po natanggap ng DPWH. Ano po ba ang ginagawa ng MMDA to address this problem? Sila po ang may call niyan kung magpa-follow up sila. Basta na-issue po yung receipt, yung clearance, na-receive na, sila po yung nagpa-follow up kung kailan sila mag-i-start. So, alam niyo po, sa dami ng ginagawa natin, nagising nga tayo gaya ngayon alas 3:30, hindi po tayo para mag-follow up na kunin nyo na yung inyong permit. Sila po ang may call na kukuha nun. At kagaya po na banggit ko kanina, kahit nga maaga na issue yung permit, hindi naman ho nakalagay sa permit na pag dumating si Bagyong Luis, si Bagyong Mario, si Bagyong Glenda o Habagat o Thunderstorm, titigil muna kayo. Yung po yung sinasabi ko kaninang imponderables dito. Merong forces of nature na hindi natin makukontrol din. Sayang, kagaya po nung nangyari sa
sa EDSA nung Biyernes, may permit po yon. At sa C5, kinancel muna ho yun. Dahil meron pong thunderstorms. At accurate naman po yung forecast ng Pag-asa. Ay, mamantakin mo, Vivian, 3:30. 3:30, as early as 3:30, nakamulat na ang mata ni Chairman Tolentino para sa mga pangunahing usapin at na kinaharap ng ating MMDA. Ihahabol ko lang, Chairman Tolentino, yung pong usapin sa lansangan, lalo na yung issue ng kolorum. Kamusta na po ang paghawak ninyo at ikangay ano ba ang pinaka-epektibong mekanismong ginagawa ninyo para tuluyan na pong mawala itong mga problema ng colorums na ito, sir? Lalo po yung colorum. So siguro meron confusion uli dito maging sa mamamahayag. Ang nag-i-issue po ng prangkisa ay LTFRB. Ang nag-i-issue po ng papel para makatakbo ang isang pampublikong sasakyan ay LTFRB. So ang mangyayari lang po dito, kung depende ho sa na-issue sa papel, doon po lumalabas yung issue ng colorum. So hindi po MMDA yan eh. Ang amin po, enforcement lamang on the ground. Halimbawa po may request ang LTFRB, ito, hulihin na ito, gano'n. Pero yung source po ng papers, legal man o hindi, ay LTFRB. Kaya siguro, kagaya ng unang topic natin kanina, ito po yung mga confusion sa kalye. Pero ulitin ko, kasama kami sa enforcement, pero kagaya po nung sinasabi ko dati, mababawasan talaga ito dahil nasa kanila po yung data bank, hindi po ako naninisi. Pero hindi kami po yung government agency na nag-i-issue ng papeles o prangkisa. So kami po ay kabahagi ng LTFRB sa enforcement. We don't want to take too much of your busy time, Chairman. Baka meron po kayong mensahe sa ating sambayanang nakikinig. So, siguro po yung sa, hindi lang naman po traffic ang mandato natin eh. Kasama rin po yung paglilinis, pagbaha. Ang pakiusap ko po sa ating mga kababayan, gamitin po natin yung lahat ng pabor na binibigay ng pamahalaan sang-ayon sa Republic Act 9003. I'm referring to the Solid Waste Management Act. So sana po ugaliin natin kahit sa mga barangay na yung pagre-recycle po natin, pag-segregate, lalong-lalo na ang nagiging cost po ng pagbaha. At nagiging dahilan din ng pag-double time ng DPWH o MMDA o pamahalaan lokal ay yung pag-aalis ng basura. So sana po yung mga kababayan natin talaga maunawaan, napakabigat pong problema ito. Sa Metro Manila po meron tayong halos 12 milyong tao. Kung meron po tayong 1.5 kilos per capita bawat tao na nagtatapon ng basura, mapakabigat po yon. Nandyan na po ang baha, nandyan po ang pwedeng idulot na sakit at hindi po magandang tanawin sa ating kapaligiran. So, sana po mapagtulungan natin itong issue ng basura, lalong-lalo na padating na ang All Souls Day, sa sementeryo na naman, kami po ulit maghahakot ng basura. Sundin po natin yung nararapat at sang-ayon sa Republic Act 9003. Maraming salamat po sa inyong panahon at more power to you at sa ating Metro Manila Development Authority. Maraming salamat po, magandang umaga. Oy, Vivian. Yes. Napakapalad natin today. Oo, meron tayong guest na kasama dito sa Radyo Vision. At itong guest natin talagang inaabangan ito sa Radyo ng Bayan sa sapulat sa iba pang mga television network at sa mga kasama natin sapagkat ito ang ikangay personalidad at na namumuno sa isang ahensya ng pamahalaan na talaga namang open sa serbisyo publiko. Oo, sila yung mga selfless, nagbibigay sila ng libreng legal advice. At kasama na, marami pa, may mga medicals and everything. Walang iba kundi si Madam Persida Roweda Acosta ng Public Attorney's Office. But before that, mga kaibigan, sandali lamang, huwag kayong mainip. Babalik na natin yan, makalipas lamang ang ilang paalala. Samantala, bago sa ating featured guest, puntahan muna natin saglit ang ating mga provincial stations sa Radyo ng Bayan, Hingog with Merly Ladesma. Merly, magandang umaga, konektado ka. Okay, medyo kumawala yata ang linya. Okay, pasok mo muna yung kasunod natin na Vivian.
Oo, kasunod nating balita mula kay Charity Prianza ng Agoo Kabuhayan Starter Kits, ibinahagi ng Department of Labor and Employment Region 1 sa bayan ng Bacnotan, La Union. Charity Prianza, magandang umaga, konektado. Yes, magandang umaga. Ibinahagi ng Department of Labor and Employment Regional Office 1 at pamahalang lokal ng Bacnotan dito sa lalawigan ng La Union, Kamakilan ang mahigit 500,000 pisong halaga ng livelihood package para sa kabuang 382 benepisyaryo na binubuo ng mga masonry graduates at mga miyembro ng Bacnotan Tricycle Operators and Drivers Association. Ayon kay Dole Region 1 Labor Communication Officer Adli Valdez, ito ay mula sa Kabuhayan Starter Kit Project ng Kagawaran, isang livelihood package na binubuo ng skills training, mga kagamitan at access sa social protection scheme. Ito ay isa lamang umano sa mga proyektong nakasama sa ilalim ng grassroots participatory budgeting kung saan hinikayat ang partisipasyon ng mga grassroots organizations at ng nasa komunidad sa pagpaplano at pagbabudget upang matugunan ang tunay na kailangan ng mga residenteng benepisyaryo tungo sa pagkamit ng Millennium Development Goal ng pamahalaan, partikular sa layuning may baba ang antas ng kahirapan sa bansa mula 26.5% sa taong 2009 sa 16.6% sa taong 2015. Sinabi pa ni Valdez ng mga miyembro ng asosasyon ay mag-enroll sa Social Security System kung saan 60% lamang ng kanilang premium ang kanilang babayaran at 40% ay sagot na ng kanilang asosasyon. Para sa Radyo Vision, Jimenez Prianeza, La Union, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity Prianeza. Samantala, balikan natin ang Radyo ng Bayan Hingog, Merly Ladesma. Merly! Konektado ka. Sinabi ni Ginang Emma Caingles, ang City Economic Enterprise Development Manager ng Hingoog, maging bisita sa lungsod si Provincial Director Maria Elisa Pabiliore ng DTI Misamis Oriental ngayong hapon para sa ceremonial turnover ng 2 timbangan ng bayan. Inaasahang lalagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DTI Misamis Oriental at ng Local Price Monitoring Council ng pamahalaang lungsod ukol sa 2 timbangang ilalagay sa pamilihang lungsod upang masisiguro ng mamamayan na tama ang timbang ng kanilang pinamimili sa pamilihang lungsod. Ang turnover ng timbangan ng bayan ay alinsunod sa pag-obserba ng Consumer Welfare Month ngayong buwan ng Oktubre, batay sa Presidential Proclamation 1098 at dahil sa pinangungunahan ng Department of Energy, ang tema ay sapat na impormasyon susi sa wastong paggamit ng enerhiya. Para sa Radyo Vision, Merlilia Cunaladesma, Hingog City, Media ng Bayan. Thank you. Radyo ng Bayan Hingog, Marly Ladesma. Vivian! At ito na po mga kaibigan, makakapanayam natin ngayong umaga ang Public Attorney's Office Chief, si Attorney Persida Acosta. Magandang umaga po ma'am at salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Magandang umaga sa inyong lahat at sa ating po mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Madam Persida, una na sa lahat siguro, dahil napakarami po ng usapin na nais naming liwanagin mula sa inyo sa Public Attorney's Office, papaspasan po natin ang nahuling mga minutong ito. Una na sa lahat, give us an update, ma'am. Kaugnay po ni Cadet Kudia, ano na po ang kahinatnan niya? Nabigyan na po ba siya ng tinatawag nating honorable o dishonorable discharge? Actually, nag-file po kami last week ng second motion to set the case for resolution. Right. At nabalitaan po namin na sa 13 na Oktubre ay i-hear ng Supreme Court ang status ng kasong to. Pinapasabit na po namin para magdesisyon na ang Korte Suprema sapagkat consolidated na po ang lahat ng issues. So ang punto ho dyan ay para naman magkaroon na ng makapag-move on na itong si Cadet Jeff Aldrin Kudia at plano po niyang mag-enroll sa law school in the meantime. So sa ngayon po, Madam Persida, nakabinbin pa rin? Nakabinbin pa rin po sa Korte Suprema at sana po naman ay magkaroon ng closure ang kasong ito at para yung mga iba pang kadete na gustong magsilbi sa ating sandatahang lakas ay magkaroon naman ng inspirasyon na ano man ang mangyari, kung meron kumbaga dilim ay may liwanag at kung may pagsubok ay mayroong gantimpalang ibibigay sa bawat nagtiis at nagpakasakit. Bago ko ipasa kay Vivian ang mikropono, isa na lang follow-up, Madam Persida.
In terms of percentage, ano po ang chances? Ilang porsyento? Ay, hindi ko po masasabi kasi ano yan eh. Kumbaga, baka may preempt natin ang desisyon. Okay, Pero sa PAO, para sa amin ay napakalaki po ng tsansa dahil ang CHR mismo, Commission on Human Rights, ay sumususog na kailangan pag-graduatein po itong si Cadet Cudya. Okay, Vivian. Oo, isa pa sa mga halagang kasong hawak nitong Public Attorney's Office, Ma'am Acosta, itong MV St. Thomas Aquinas, yung mga biktima po against Sulpicio Express. Ano na po ba ang update sa kasong ito? Actually, sa MV Thomas Aquinas, ang alam ko ay sa Aboitiz, sinisettle nila yung mga biktima. Pero ito sa Sulpicio Lines, yung civil aspect ay tuloy-tuloy, naka-38 testigo na po kami dito sa RTC Branch 49 ng Manila. At sa Cebu po naman ay halos 10 na. So umuusod na po ito at ako'y lubos na umaasa na next year ay magkakaroon na po ng katapos at desisyon ang kasong ito. At magkaroon ng hustisya ang mga kaanak na namatayan at gayon din ang mga survivors. Yes, ma'am. Gaano kahaba pa po ba itong trial ng sa MV St. Thomas Aquinas? Sa Manila po, mabilis po kami dahil 3 times, twice a month, nagtatrial kami, naka-38 witnesses na nga po kami. Pinipresenta po namin bawat representative ng pamilya para sa actual damages na kanilang natamo dahil sa pagkamatay ng kanilang mga kaanak. Magkano po ang damage na hinihingi? Depende po sa life expectancy ng isang tao, sa kanyang latest salary, at kung ano po yung danyos na, iba-iba po bawat pamilya ang kanilang claim. Okay. Okay. Dudugtungan ko lang kasi higit na binibigyan natin ng tuon yung sa MV Princess of the Stars, Madam Persida. Napakarami po ang nilalakbay ng panahon nitong mga kaanak ng naging biktima, pero meron po ba silang natatanaw na liwanag sa dako paraon sapagkat mukhang mailap sa kanila ang katarungan, ma'am? Doon po sa civil aspect, maliwanag po hanggang Korte Suprema. Sinabi may civil aspect to. Okay. At bukod doon sa insurance na nakakarga sa ticket, ay talagang may damages ayon sa Civil Code of the Philippines. Ngayon, ito po namang sa criminal case ay naka-reconsideration po sa Supreme Court. DOJ prosecutors po ang naghahawak ng criminal aspect. Sa Marina naman, ay submitted po resolution na po yung administrative case. Pero hindi po mangangahulugan, Madam Persida, na hindi o pagbabawalan na maglayag ang mga barko ng Sulpicio Lines. Sa alam ko, pinayagan na po ng Marina na maglayag at ang sabi naman ng mga kaanak, kung hindi mong payagan, paano sila mabayaran? So sa puntong yan ay makakaasa po ang ating mga kababayan na yung hustisya para sa mga biktima dito sa kasong ito ay makukuha ng mga biktima. Okay, Vivian, meron ka pang nais na i-follow up. Go ahead. Yes, Attorney Acosta, ano po ba itong mga latest accomplishments ng Public Attorney's Office? Kasi bukod dito sa high-profile cases, ang atin po mga kababayan ay dumudulog din sa PAO para sa legal advice na libre. Isang taon po, bigit kumulang 11,000, 11,000 na mga kababayan natin na kulong ang napawalang sala sa pamamagitan ng pagtulong ng ating 1,500 mga abogado. Kaya po kami ay muling dumulog kay Secretary Butsabad para bigyan pa po kami ng authority na makapagdagdag pa kami ng panibagong 250 lawyers para lalo pong mapabilis ang mga paglilitis ng ating mga kababayang na nakakulong. Dahil yan naman po ang clamor ng ating mga kababayan. At doon po naman sa Bilibid, the other week ay dumalaw po ako para po pag-aralan ang mga karpeta ng ating mga kababayan nakakulong dyan kung sino po ang pwedeng talagang makalaya na dahil serve sentence na. Alam niyo talagang mahalaga po itong legal representative kasi ang batas napakahirap intindihin yan, kaya kailangan na magpapaliwanag. Ma'am, paano po ba makapag-a-avail ang ating mga kababayan ng services ng PAO? Pwede po silang sumadya sa ating mga opisina, sa buong kapuluan, sa may justice halls. Kung walang hall of justice, may inuupahan ho tayo mga opisina. Pwede pumunta sa estasyon ng radyo magtanong, sa estasyon ng pulis, o kaya sa mga korte, sapagkat sa bawat korte po, meron tayong naka-assign na isang abogado na resident doon na tutulong sa inyo. At dito po sa Central Office, meron po tayong hotline 02-929-9436, 02-929-9436. Sa Metro Manila, 929-9436 lang. Huwag nalagyan ng 02. Napakabilis pong sasagutin ang ating mga katanungan upang magkaroon ng liwanag ang ating buhay sa problemang legal. Madam Persida, sa ngayon po ba yung dami ng ating public defenders ay nakasasapat po sa bulto ng mga humihingi ng legal advices sa inyong tanggapan? Kung tutuusin po sa batas natin na Republic Act number 9406, dapat kung anong bilang ng husgado, bilang din namin. Okay. Ay kami po ay halos nasa kalahati pa rin ang bilang ng ating mga hukuman. Kulang na kulang Kulang na kulang po. At buti na lamang po ang ating Kongreso, Senado at ating House ay napataas ang sweldo kahit pa paano hindi makareklamo ang ating congratulations. At si Secretary Butsabad naman ay patuloy na hindi, kumbaga full release ang Public Attorney's Office kaya may pansweldo tayo, may pang-allowance.
sa ating mga abogado. Bago ko makalimutan, Vivian, bago natin makalimutan, kinakailangan magpahatid na tayo ng paunang bati sa nalalapit na anibersaryo ng ating Public Attorney's Office. Madam Persida. Opo, sa October 22, anibersaryo po ng PAO. 1972, ilan ang taon? 1972 po nag-start ito. And then, sa susunod na linggo po, 12 hanggang 17 ng buwang ito ay magkakaroon po National Mandatory Continuing Legal Education Convention ang lahat ng public attorneys, lawyers nationwide, 1,536 lawyers po, at gaganapin po yan sa Manila Hotel. At isa po kayo, Sir Francis, sa award din natin. Wow, thank you very much po. Sa Naku, ating talaga naman. Congratulations, Ka Francis. Aba, naku, magandang saksihan yan. Pumasyal kayo, makita nyo lahat ng ating mga public defenders, Luzon, Visayas at Mindanao naroon at talaga namang makikita mo yung kanilang dedikasyon sa serbisyo sa paglilingkod na pambayan. Hindi kayang tawaran. Ngayon, nagtataka lang ako kay Madam Persida. Ewan ko kung nakakatulog pa si Madam Persida sa dami ng mga tawag kaliwat kanan. Pero any time of the day, ito lang ang kaya kong ipagmalaki sa ating mga listeners and viewers nationwide. Si Madam Persida, ay talaga namang any time of the day tawagan mo. Kahit na anong oras sa madaling araw, she will never say no to you. Alam mo, that's very true, Ka Francis, kasi ako nag-cover ako ng hearing ng Sulpicio at si Mama Costa talagang isang tawag lang pwedeng ma-reach talaga. At sa ating mga... Kaya po Ma'am Persida Acosta at sa PAO, happy anniversary. Ayan. Mahigit 30 taon ng serbisyo publiko. So bago tayo natin magpinit ng tabing, ang inyo pong mensahe sa sambayanan, Madam Persida. Sa ating mga kababayan, makakaasa po kayo ng tapat at masayang paglilingkod namin sa inyo. Umasa po tayo sa awa ng Diyos sa ating bayan, makipagkaisa po tayo sa ating pamahalaan, sa mabubuting gawa at panukala upang umunlad ang ating lipunan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Attorney Persida Acosta ng Public Attorney's Office. Samantala, ang oras natin, base sa Philippine Standard Time, 8 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, magbabalik pa po ang Radyo Vision. Sa mga huling sandali ng ating Radyo Vision sa araw na ito ng Tuesday. So, tignan natin yung aparador. Yung aparador mo ng message center. Buksan mo na, Vivian. Go. Yes, Mayela Pamintuan ng San Fernando, Pampanga, nagbungabati sa atin ng magandang umaga at pinapabati niya ang kanyang best friend na si Brian Ferry Oxenio. Pati na rin daw sina RR at Jumong na nakikinig sa atin ngayong umaga. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Good day, Ka Francis. Greet ko lang po mga taga Babuyan Island, Camiguin Island, Dalupiri at dito sa Isla ng Calayan, mga estudyante ng Cagayan State University, Calayan Island, mga BS Fisheries at BS Agriculture. Maraming salamat, Joe Roberto Ariraw ng Calayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Joe Robert, okay. At magandang umaga rin, belated happy birthday kay Mariela Vicente at Mary Jane Dayono from Irvin ng Surigao City. At panghuli na lamang, good morning Kuya Francis, Miss Vivian, greet ko lang yung mga Empon family, Humawid family at Morales family. Salamat at malakas daw tayo doon sa Barangay Gakat, Libangon, Southern Leyte. Ayan. Okay, so sa inyo pong lahat na patuloy na sumusubaybay sa ating Radyo Vision, everyday po yan, Mondays to Fridays at ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Masusubaybayan nyo kami. Radyo Vision, Media ng Bayan. Yes. At ang ating service line, huwag nyo pong kalilimutan, huwag nyo kung meron po kayong mga concerns, meron kayong nais na iparating, yan po ay sa 0922-358-2679. Vivian. Yes, itong ating service line na 0922-358-2679 para sa mga nais nilang komento o kung meron silang gustong itanong sa ating guests, pwede rin yan. Kanina, nakapanayam nga natin si Attorney Persida Acosta at MMDA Chairman Francis Tolentino. Very information, malaki ang kanilang binibigay na impormasyon sa atin. Okay. At kung sakasakali po, yung mga request ninyo, na magdagdag kami ng mga segmentong para sa inyo, yung mga lotto segments, result at yung mga foreign exchange rate, pwede din. Sasikapin po namin na maihandog sa inyo yan
Para na sa ganon, makumpleto ang inyong pakikinig sa araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes sa ating Radyo Vision. Ihahabol na lamang natin siguro isa sa mga dapat pa ring subaybayan ng ating mga kababayan, lalo na itong ating mga consumers. Vivian, kanina napag-uusapan natin yung pagkilos ng ating pamahalaan, ng ating mga lead agencies ng gobyerno, itong tungkol sa mga SRPs, products na binigyan na ng mandato ng DTI at ng DA. Please lang, mga consumers, please, kung meron kayong nalalaman na hindi umaalinsunod, pakitawag nyo po rito sa amin sa Radyo Vision, o kaya dumiretso kayo sa Department of Trade and Industry or sa Department of Agriculture para po maaksyonan. They are doing their utmost best para po mabigyan ng katarungan at maproteksyonan ang interes ng ating mga mamimili, pero we have also to do our part. That's right. Diba? Kailangan maging vigilant para hindi rin tayo naloloko nitong mga nagtitinda ng mga abusadong tindero. Ayan. Meron na ho. Lalo na ngayon, malapit na ang holidays, meron ng itong mga Noche Buena items, nilagyan na ito ng SRP. So, tignan natin mabuti. Suriin natin ang ating mga bibilhin. Kung yan ay merong ikangay paglabag na ginagawa, huwag po kayong mag-atubili. Kung natatakot kayo, hindi naman namin ibubulgar sa himpapawid ang inyong pangalan. Give us the full detail ng inyong nasaksihang mga pandaraya, pagsasamantala ng mga negosyante o traders, and then we will do our part. That's right. Para sa ating karagdagang balita, makakasama natin si Charina Lusuegro mula sa PTV Studio. Magandang umaga sa iyo, Charina. Ayun, hi Vivian Francis. Isa na naman pong araw ang natapos. At ito kasama ko si Julius, ang ating kasilip sa kasalsaldahan. Ayun, kamusta ka naman? Okay naman. At marami nga tayo, Zarina, mga nakalap na mga balita ngayon mula dun po sa issue nung sa bahay nga po ni PNP Chief Purisima hanggang do sa issue ng operasyon ng LRT at MRT. Yes, at syempre marami pa yan din. Nagsisimula pa lang po yung araw natin. Kaya tabayanan po natin ang mga susunod pang mga oras ang balita dito sa PTV. Lalo na sa Radyo Vision. Tumutok lang po kayo at balik tayo sa ating mga kasama dyan, sina Francis at Vivian. Yes, maraming salamat Charina Lusuegro and Julius Disamboron. Mga kaibigan, magpapaalam na po kami. Ito po ang Radyo Vision na hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Mapapanood po ninyo sa PTV4 at IBC at mapapakinggan ninyo sa Radyo ng Bayan, hatid ng PIA. Ako po, si Vivian Gulia. At ang inyo pong naging kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Tuesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.